Dati, isinisikreto ang pagpaparetoke ng ilong. Ngayon, panay flex ang iba sa social media ng kanilang rhinoplasty journey. Marami ang kumasa sa pag-giveaway na ito ng content creator na si Tony Fowler. Ang incentive na matatanggap base sa lalabas na filter. Pwede kang manalo ng pera, concert ticket ng isang K-pop group, smartphone, veneers, kung hindi naman, pati na rhinoplasty o retoke sa ilong. Ang gusto ritong mapanalunan ni Ruby, libreng K-pop concert tickets. Pero ang natapat sa kanya, libreng rhinoplasty o retoke ng ilong. Never po talaga sumagi sa isip ko na magparetoke. Pero ayaw na raw humaba ni Ruby ang ilong niya. Katulad ng kay Pinocchio na dahil sa pagsisinungaling, humaba tuloy ang ilong. Kaya si Ruby, aaminin na niya na napadalawang isip siya. Sino bang ayaw sa libre? Nangangamoy new nose, new life yarn. Kapag nakakita raw si Ruby ng matatangos ang ilong, napapasabi na lang daw siya ng, ganyan ka pala sa iba, Lord. Wala talagang bridge. Pag naka-side view ako, flat talaga. Wala ka talagang makikitang kahit isang buto. Parang dinaanan daw ng pison yung ilong ko. Ganun siya ka-flat. Umiiyak pa talaga ako. Papa, inaway na naman nila ako sa school. Pangu daw ako. Hindi mawawala talaga yung discrimination. Nahihiya po ako. Ang hangin talaga, all in talaga ang pasok tsaka ang labas sa diaphragm. Nung lumabo naman ang kanyang mga mata at kinailangang magsuot ng salamin, pirmi raw itong nalalaglag. Yung salamin, pag walang nosepad po, kahit minimal lang nagalaw, nauhulog talaga siya hanggang dito sa bibig ko. Are you okay, ma'am? Yeah, fine. Si Ruby, pinag-ibayo na lang ang kanyang talent. Nag-start po ako mag-content, ginagawan kang katatawanan, but ina-expose ko pa daw yung pagmumukha ko kasi nakakasuka, sobrang below the belt na yung mga sinasabi ng tao. Araw-araw ko nakikita yung sarili ko. Hindi mo na kailangan pamukha sa akin. Prayers lang po. Hindi naman ako nasusugatan. Ang inaay niyang mapanalunan noon, K-pop concert tickets. Para sa ate ko. Kasi love ko po yung ate ko. Number one supporter ko po kasi yung ate ko. Pero ang natapat nga sa kanyang premyo, rhinoplasty. Natawa pa ako. In-upload ko siya. Ilagay ko pa dun sa caption, baka po Mami Oni, pwede po swap na lang po sa ticket para po sa ate ko. Pero rule is rule. Never po talaga sumagi sa isip ko na magpa-enhance or magparetoke. Ruby, take it. Tinanong ko yung mama ko, ay ayoko, maganda na daw ako sa paningin niya. Or leave it. Sino bang ayaw sa libre? More than 100K, why not i-push ko, di ba? Hindi lahat nabibigyan ng ganong opportunity. Siyempre, mabilis akong kausap. Kaya agad siyang sumailalim sa rhinoplasty procedure. Ang operasyon tumagal ng 2 oras. Inabot naman ang 6 na buwan bago ito tuluyang naghilom. Fresh pa talaga yung sugat and medyo maga pa din po. Kaya sa mga nang-aalas ka sa kanya, huyo kayo ngayon. Maganda na, nakakahinga na ng very, very expensive kasi nga may nose bridge na tayo. Hindi nila ako makilala. Yan, ikaw na pala yan. Ang ganda mo na. O, diba? Dati hindi naman ako sinasabihan ng ganon. Pero sabi ng mama ko, hindi kita anak. Hindi ikaw yan. Maganda ka na. Unti-unti na niya na tatanggap na wala nang magagawa. Nandito na yan. Touch move. Pero hindi raw madali ang naging adjustments. Mahirap talaga matulog. Naka-gaming chair lang ako. Parang bumibigat. Oh my God, bakit pagising ko bukas tabingin na yung ilong ko? Focus. Magulat ka na lang, nandito na yung ilong mo. Baka mapunit. Ang higit na ikinatutuwa ni Ruby, mas tumaas daw ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Dati kasi mag-apply ka sa trabaho, ay doon ka na lang sa kitchen kasi wala kang pleasing personality. Eh ngayon, pupromote na ako beauty products. May mukha to na ipagmamalaki. Kaya hindi na talaga ako magtataka kapag mag-iba yung impression nyo pag nakita nyo ako in person. Baka mapasabi ka na lang, what happened, Vala? Meron din naman na hindi pa talaga tanggap. Ano yan ang binigay sa'yo ng Diyos? Bakit hindi mo na lang tanggapin? Sabi nila, plastic surgery is a sin. Parang wala naman ata sa Bible yun na makasalanan ka na kung nagparitoke ka.
Ang rhinoplasty kasi is any surgery done to the nose to make it look nice. Ang best results natin, makikita natin yan from 6 months hanggang 1 year yan. It will range from mga 150 all the way to mga 400,000. Depende sa gagamitin ng mga materials. Kung dati, secret at todo deny ang mga nagpapa-nose job, ngayon, ginawa na nga itong TikTok trend pa. How rhinoplasty spoke to me. Gaya ni Henry, na bata pa lang daw, nasanay na minamata-mata ang kanyang ilong. Yung ilong mo nangangamatis, kasya yung daliri sa ilong mo. Masakit siya, syempre. It's really offensive. Doon nagkakaroon ng big insecurities. Ang kanyang mga insecurity, idinadaan na lang daw ni Henry sa makeup. You need to look good on camera. Nagno-noseline talaga ako. Pero sadyang umuusok daw ang kanyang ilong sa mga basher. May kumalat na picture about, yun nga, noseline. Piso para sa ilong ni Papa Henson. Dinibdib ko talaga yon. That's the time talaga nag-sink in sa utak ko na gusto ko magpagawa ng ilong. Yun nga lang, nung araw ng kanyang nakatakdang operasyon, si Henry nag-alangan. Nagba-back out pa ako. Nandun yung fear talaga kasi pagka nagkamali, nagka-problema yung pagpapagawa ko ng ilong, wala na, pati yung kabuhayan. Ang pwedeng complication sa rhinoplasty, yung infection. Kung ang after the surgery, ang pasyente ay hindi maingat, kinakalikot ang sugat, hindi siya uminom ng mga prescribed medicine. Yung tinatawag na extrusion, pwedeng lumabas ang implant. Minsan kaya tumatabing ginagalaw agad ang implant, kung ano-ano mga ginagawang exercise. Pag once nag-decide ka na, yun na yan. Hanggang sa naging buo ang kanyang pasya. And it's the best thing that na ginawa ko talaga. Yung confidence level talaga, nandun na. Mas mahal ko yung sarili ko ngayon. Kahit napalitan na yan sa mukha mo, there will always be basher. Sasabi na parang, yung mga anak mo, pangu pa rin. Wala, dead ma lang. You know yourself, you love yourself. As long as wala kang tinatapa kay ibang tao. Although it helps kapag naiaayos natin yung itsura natin kasi nakakadagdag ng confidence natin, hindi naman solusyon na magpadala tayo sa trend sa lipunan, magpadala tayo sa trend sa social media na ang rhinoplasty ang pinakamabilis na solusyon para magkaroon tayo ng confidence. Once that we embraced who we are at makita natin yung inner beauty natin, yung makilala natin kung saan tayo magaling, kung anong talento natin, at yun ang gamitin natin para iangat ang ating sarili, that is real confidence. Meron talagang mga taong sadyang nanlalait. Kung ano man yung kahinaan natin, yun ang hina-highlight nila. As much as papakinggan natin sila, mas pakinggan natin yung sarili natin. If it will boost your confidence, it will make you love yourself more, then go for it. Physical look pa rin yan. Importante pa rin yun sa loob. Sa may mga insecurities, hindi naman po natin kailangan na isipin yung sinasabi na tao. Ang number one po dyan is kung tanggap po natin yung sarili natin. Doon po nagsa-start ang confidence or ang confident. Wala sa ilong yan. Don't think just once, twice, kung magiging happy sila sa outcome. Basta ako, alam ko sa sarili ko na ako pa rin to. Ilong lang yung nagbago. How rhinoplasty spoke to me. Kung makapagsasalita lang ang ating mga ilong, matangos man o pango, malamang ito ang sasabihin niya. Hindi nasusukat sa tangos ng ilong ang ganda, kundi sa taas ng tingin mo sa sarili mong halaga.